Hello guys, ayan, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagian nyo nakakasama dito sa ating mga kwentuhan at sharing ng mga experience dito sa channel na ito. Ayan, so ngayong hapon pong ito ay ang pag-uusapan po natin ay yung question na paano nga ba marireduce yung amoy ng ng ipot sa ating mga poultry, kasi yung iba ay nahihirapang i-control yung amoy, no? So yan po yung ating isi-share ngayong hapon na ito dahil kami po bagamat may amoy pa rin na kaunti sa aming farm ay hindi naman po siya ganun ka-amoy, no? So nakakatuwa dahil meron nga po kaming ginagawa na hindi naman masyado na sa tingin ko ito din ang normal practice ng iba, kaya nare-reduce yung kanilang mga amoy sa kanilang mga poultry. So pag-usapan natin yan pagkatapos lang po ng maikling intro. Okay guys, ayan, maraming salamat sa inyong pagstay. Ayan, so thank you. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel guys, please subscribe sa ating channel and click the notification button na rin para palagi kayong updated dito sa ating mga kwentuhan at sharing dito sa ating channel na to, no? So guys, ang tanong kanina bago tayo nag-intro is paano daw namin nakokontrol yung paano nare-reduce yung pagbaho o yung amoy ng ating poultry farm. So tayo po guys ay sa tingin ko lahat po ng poultry ito yung nagiging isa sa mga issues, no, yung mabaho ang ipot ng mga manok at the same time ay yung pagdami ng langaw, pagdami ng lamok, no. So yan po yung nagiging mga issue kalimitan sa mga farm, lalo na kung hindi po alam kung paano ano ang gagawin para sa paglilinis at kung ano-ano pa. So ang ginagawa po namin guys, unang-una ay sinasahudan po namin yung mga ipot sa ilalim po yan ng mga cages nila. Meron po kami nakalagay diyan na minsan ay sako, minsan ay yung kulambo, nakasahod po yan sa ilalim. Tapos pagka po kasi nakahang at nakasahod, ibig sabihin madali po yang matuyo, no? So madali yang matuyo at kung madaling matuyo, mas madali yang mawawala yung amoy, no? So hindi siya natutubigan, hindi siya nababasa. Kapag ka po nababasa kasi, ang nagiging problema is dinadapuan niya ng langaw. Pag dinapuan ng langaw, magmumultiply po, iitlog ang langaw sa mga yan. Tapos magmumultiply po ang numbers ng langaw, kaya dumadami, no? Tapos pag nababasa, siyempre yung ammonia na meron ang mga ipot ay na-activate lalo, nagiging sanhi yan ng pagsingaw ng ammonia, no? So ang ginagawa po namin dyan, unang-una nga sabi ko sa inyo, ay nilalagyan namin ng sahod o ng sako o kaya ay yung kulambo. Yan po yung amin nakalagay sa ilalim. Tapos yung cement, yung amin pong yung sahig po ng semento dito sa luma namin, sa una namin batch ng poultry, ang ilalim po niya, nilalagyan po siya namin ng ipa, yung sinunog na ipa, nilalagyan po namin ang ilalim para na sa ganun ay pag lumaglag po dyan ng ipot, mababalot siya ng ipa na sunog. Tapos hindi na po madali din po yan matuyo, at the same time ay nakakabawas po yan ng amoy, no? So may mga nagsabi po din sa akin na may mga feeds na yung feeds na ginagamit ninyo ay meron na rin yung mga ingredients na pang-reduce ng amoy, no? So yun, bukod doon, ang
ginagawa din namin is naglilinis po kami ng twice a week. No? So twice a week po kami naglilinis. Minsan ay Tuesday, minsan ay Friday. Yan. So depende po yan sa kung gaano kadumi at kakwa na ang poultry. So dito po sa aming unang batch na nasa luma namin piggery, ang ginagawa po namin dyan, dinadakot po yung mga ipot, tapos yung mga pinapower spray po namin yung ilalim, yung semento, pinapower spray po namin yan. Pagkatapos, nilalagyan po yan ng Sonrox. No? Nilalagyan po ng Sonrox disinfectant para yung floor po ay hindi din mamaho. So yung chlorine is one of the best antiseptic, no, sa mga panlinis ng ating mga pang-disinfect ng lahat ng mga bagay. So ginagamit po namin ay Sonrox kasi ang Sonrox ay chlorine. So nililinis po namin yan. Binubudburan din po yan ng Tide, ng powder, no, para maging malinis talaga. Tapos kinukuskus po yung ilalim ng mga poultry. Winawalis po talaga yan ng ayos para hindi siya mangamoy. No? Kasi syempre ayaw din naman natin na mabaho at saka pagka sumisingaw ang ammonia at madumi ang ating poultry, ang atin pong mga manok ay apektado din yan. Maamoy nila yung ammonia, magiging source yan ng kung ano-ano pong mga respiratory diseases at maapektuhan din po ang ating mga manok, magkakasakit, hihina ng pangitlog, tayo rin po ang magsasuffer. So kaya nagkakaroon po kami ng paglilinis twice a week. So dadakutin muna, ilalagay sa mga sako yung mga ipot at pagkatapos po ay saka po namin yan lalagyan ng bubudbudan ng mga nasunog na ipa ulit, no? So ilalagay ulit yan doon sa ilalim, tapos saka po ulit lilinisin pagka madumi na ulit. So yun, ganun po ang ginagawa namin, twice a week na paglilinis at disinfectant. Yung mga langaw naman po ay nung una ay hindi po masyado malangaw sa aming loob ng poultry. Bakit po? Kasi nilagyan po namin ng kulambo ang paikot, no? Kaya lamang tinanggal namin yung kulambo nung summer kasi medyo mainit, no? So mainit po, hindi makalabas ang singaw ng loob ng poultry, kaya tinanggal po namin yung ating kulambo. Ang problema, nagkaroon nga po ng access ang langaw sa loob ng poultry, kaya medyo mas madami-dami kesa sa dati. Ngayon ang ginawa po namin is naglagay po kami ng mga fly catchers, no, yung mga nabibili sa mga tindahan na mga panghuli ng langaw, no. Bumili kami niyan at saka pamatay. At the same time, nagbibigay po kami, nag-spray kami sa floor ng mga insecticide, yung mga organic insecticide na pamatay din ng insekto. So kami po ay nag-spray niyan kapag po sobrang pagka po madami. Hindi naman kasi nagiging sobrang dami, pero pagka po medyo madami na, yung pong mga floor, ini-spray po namin yan. Kasi lalong-lalo na yung mga dinapuan ng langaw na ipot na meron pong mga itlog ng langaw. So kapag po may mga itlog na langaw, amin po yung ini-spray yan para mamatay na rin po yung mga itlog, hindi na makapisa. Para na sa ganon ay mamatay, hindi na dumami yung langaw. So the same time, naglalagay po kami ng mga nakasabit na dumidikit ang mga langaw dyan, at saka naglalagay po kami ng mga powder na nabibili sa Lazada na pang patay din po ng langaw. So yun, so sama-sama po yun. Meron kaming insecticide, meron kaming fly catcher, at saka meron po kami yung mga pamatay langaw na nabibili na powder na pang-attract ng langaw na pagka pumunta sila doon, namamatay sila, no? So yun po. Tapos syempre nagbibigay din po kami ng mga antibiotics sa aming mga manok para nang sa ganon yung aming mga manok ay may panlaban din dun sa mga lamok, no? Kasi minsan
ang lamok po ang nagiging sanhi ng malaria ng manok. So bigyan dapat ng antibiotics, flush, yung kumbaga may bacterial flushing every week para mga manok ay maging handa din at malabanan yung mga ganitong sakit. At awa naman po ng Diyos ay medyo hindi po mabaho ang aming mga poultry at wala naman po kaming sabi nga po nung isang customer namin, yun daw aming poultry ay hindi katulad ng mga ibang poultry na napuntahan niya na yun daw ang amoy ay hindi siya mabaho, no? So bagamat meron pa rin pong amoy, hindi mawawala yon, pero hindi po siya katulad ng iba na mabaho talaga. So ngayon yun lang po ang aming ginagawa kasi malaki pong epekto yan sa ating kapaligiran kung hindi natin nalilinis ng ayos. Siyempre kung kahit malayo tayo sa kabahayan, pero pagka hindi natin nalilinis, for sure yan po ay magiging madadala ng hangin ng amoy sa mga kapitbahay. Magiging sanhi po yan ng air pollution, no? So at malapit sa malapit tayo po ay magkakaroon ng problema sa mga kapitbahay natin at tayo po ay may complain sa barangay. So iniiwasan po natin yan na tayo ay maging sanhi ng issue at iniiwasan din po natin na tayo ay makapurwisyo ng ibang mga kapitbahay natin. Bagamat malayo po kami talaga sa mga kapitbahay, kahit paano ay inaalagaan natin yung ating pollution. Okay, so yan lang po. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Kaya po kung kayo hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at mag-click na rin ng notification button. Yun lang po. Maraming salamat. I love you all and happy farming. Bye-bye.